At upang pag-usapan pa ang tungkol sa genetically modified organisms, makakasama natin ngayon sa PTV News Center si former Executive Director of the Environmental Institute of Miriam College. Siya din po ay isang environmentalist at anti-GMO advocate, si Dr. Angelina Galang. Magandang umaga po, Doktora. Magandang umaga, Pia. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin ngayong umaga. Okay, ma'am, pag-usapan pa natin ng mas malawakan ito. Ano po ba itong genetically modified organisms? Ito ay mga crops o mga buto na nilalagyan ng isang gene na galing sa ibang organismo. For example, ang genetically modified corn, nilalagyan ng gene mula sa isang bacteria. Supposedly, ang objective nito ay para mamatay yung mga insekto na kakain ng corn, para hindi makain yung corn na para i-harvest, o kaya ay para mag-resist ito ng pesticido na ini-spray nila para mamatay yung mga damo. So, supposedly, yan ang dalawang objectives ng mga nagtatanim ng GMOs. Para mamatay yung insekto na kumakain sa kanila at para hindi sila mamatay maski maraming pesticido na ini-spray. Ang problema, yung epekto naman sa ating kalusugan, sa wildlife, sa ibang organismo na nakakabuti sa kapaligiran at sa environment in general, ay mukhang masama ang epekto nito. So, Doctor, can we say that it is alarming? It's very alarming. It's very alarming because it has entered our food supply without our knowing and definitely without our consent. So, wow, all of a sudden, itong napaka mapanganib na klase ng pagkain and kinakain ng maraming tao ngayon. Yung mga processed foods, definitely, yung mga imported goods na especially galing sa US, kailangan tayong mag-ingat. Those are ordinary fare. Hot dogs, corned beef, meatloaf, chicken cubes, etc. You know, hindi ba standard fare yan? So, sino ba ang sa atin ngayon ang hindi kumakain ng GMOs? But we can stop, we can minimize para sa ating kalusugan at kalusugan ng ating mga anak at apo. Apo ko. Yes. Yes, Doktora, nabanggit niyo yung mga pagkain galing sa Estados Unidos, yung mga hotdog, corned beef. So, ma'am, particular naman dito sa Pilipinas, ano pong mga pagkain yung dapat malaman ng publiko na, kailangan magdoble ingat tayo sa mga pagkain na ito? Okay. Yung mga hotdog, corned beef, meatloaf, gumagamit din yan ng mga extenders at saka mga additives like corn flour, soya flour, canola flour, or three, corn, canola, and soya, sugar, syrup, and oil. Basta naggumagamit niyang mga tatlong yan, corn, soya, canola, and their derivatives, at maraming processed foods ang gumagamit niyan, merong GMO yan. So, dahil yan ay ginagamit ng mga nagpo-process dito sa Pilipinas, nandito yan din sa ating mga local products. Kaya pag bibili tayo ng processed foods, tignan natin mabuti sa label kung merong soya lecithin, corn syrup, corn oil, basta products ditong tatlong ito, ini-import din natin yung mga ingredients na yan from other countries, especially the United States, some Canada, some Brazil, some Argentina. Yes, Doktora, you said earlier na we can stop it or at least minimize this effect. So, Doktora, paano po ba natin ma-minimize itong masamang epekto ng mga pagkain may GMO? Okay, pagkakain tayo, mahirap nang i-minimize yung epekto, no? Pero to minimize the danger, simple. Buy local, eat local, dahil most of the food in the Philippines is not genetically modified. Ang atin lang tinatawag na genetically modified is corn.
about 27% of our corn fields are planted to genetically modified corn. So, maski nga yung mga sardinas in corn oil, I stay away from it. No? Kasi baka genetically modified. Baka hindi, pero baka genetically modified yung corn oil na yon. So, I stick to olive oil or in tomato sauce na mga sardinas, ganyan. Pero yung ating mga gulay, are lowly, malunggay, talong, alugbati, coconut oil is one of the best oils. Sabi nga ni Dr. Dairit, the former DOH secretary, our coconut oil is healthy even in terms of cholesterol. So, and then somebody was asking me, meron ba tayong coconut oil sa atin? Of course, most of our cooking oil is coconut oil. So, let's stick to it. Huhusay pa yung ating ekonomiya dahil hindi ito imported. So, ma'am, presently you are an environmentalist and a anti-GMO advocate. So, ma'am, sa kasalukuyan, ano po ang inyong mga panukala o ano ang inyong mga advokasya na ipinapalaganap o pinapakalat natin sa ating mga mamamayan? We are a group. Our group is called Consumer Rights for Safe Food. We are trying to spread awareness among consumers, at lahat naman tayo consumers, di ba? Na pag-ingatan ang kanilang kinakain at siguraduhin na walang GMOs yung kinakain nila. As much as possible, number one, ayaw natin na magtanim dito sa ating lupa ng GMO crops. Kaya napakahusay na ang Court of Appeals recently, last May, ruled na dahil mapanganib nga ang genetically modified organisms, specifically yung genetically modified talong na sinusubukan na field test sa ating bansa, hininto ito ng Court of Appeals, unang-una dahil nga mapanganib, ikalawa dahil yung ating regulatory process sa Pilipinas ay hindi nag-a-assure na ito ay hindi nakakapinsala. So, hininto ng Court of Appeals ito. So, unang-una, ayaw natin na magtanim ng genetically modified crops dito sa Pilipinas. Sana yung mga corn na nakatanim na hindi na ulitin. Number two, we want labeling law. Kung hindi man ma-ban, sana huwag payagan na pumasok ang genetically modified substances either for food processing or feed, no? Or finished products na merong GMOs. At the very least, we would like to have a labeling law para ang mga consumers ang pwedeng pumili. Gusto ba nila ang pagkain maski may GMO? Well, that's their lookout. At also, makikita natin kung talagang may effect dito dun sa mga kinakain natin. From the food that we eat sa atin. Yes, Doktora. Very well said. Pasensya na po kayo, ngunit wala na tayong sapat na oras para pag-usapan pa ang GMO. So, maraming salamat po, Doktora, sa inyong oras ngayong Thank you very much for this opportunity. Okay, yan nga po si Doktora Angelina Galang, isang environmentalist and anti-GMO advocate.